Maiinit na balita ngayong tanghali. Umano'y big boss ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga na aresto na ng mga otoridad. Estados Unidos muling nagpahayag ng pagkabahala sa aksyon ng China sa South at East China Seas. Mga kaanak ng mga biktima ng EJ case nagtipon-tipon bago ang Quadcom hearing ngayong araw. Umano'y pagkakasangkot ng ilang Pilipina sa surrogacy scam sa Cambodia, nais imbestigahan sa Senado. Big time oil price hike nagbabadyang ipatupad sa susunod na linggo. At bilang ng taong nasawi sa pananalasa ng Hurricane Milton sa Florida, USA, umabot na sa 16. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 11, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Humarap sa pulong ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN si Chinese Premier Li Qiang. Sentro ng pagtalakay sa summit ang pagpapalakas ng relasyong pang-ekonomiya ng ASEAN at China. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinalakay naman ang issue sa South China Sea. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN member states na umaksyon na sa pagsasapinal ng Code of Conduct o COC sa South China Sea. Sa pagharap ni Chinese Premier Li Qiang sa mga kasapi ng ASEAN, sinamantala ni Pangulong Marcos ang pagkakataon upang talakayin ang usapin sa South China Sea. Sa intervention ni PBBM sa 27th ASEAN-China Summit, sinabi niya ang pangangailangan na madaliin na ang negosasyon sa ASEAN-China Code of Conduct. Ito ay sa gitna ng patuloy na harassment ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, napapanahon ng talakayin ito upang magkaroon ng makabuluhang pag-usad sa isyung ito. Sa gitna ng positive development sa China, ayon kay Pangulong Marcos, nakakapanghinayang na hindi pa rin nagbabago ang kabuuang sitwasyon sa South China Sea. Patuloy anya na nakararanas ang Pilipinas ng panliligalig at pananakot. Ibinahagi rin ni Pangulong Marcos ang laser incidents na naranasan ng mga sibilyang mangingisda at eroplano ng Pilipinas ng People's Liberation Army ng China. Naninindigan si Pangulong Marcos na ang iligal na aksyon na ito ng Beijing ay nagpapakita ng patuloy nitong pagbabaliwala sa international law, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 1972 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea o COLREGS. Sa gitna naman ng patuloy na intimidation ng China, tiniyak ni PBBM ang patuloy na pagpapalalim ng ASEAN-China relations. Samantala, tumangging kumpirmahin ni Pangulong Marcos ang kanyang intervention sa retreat session ukol sa panawagan niya sa ASEAN na huwag magbulag-bulagan sa iligal at agresibong aksyon ng China. Sir, sinabi niyo po sa intervention na huwag magbulag-bulagan sa China. It is improper for me to disclose anything that was mentioned in the in closed session. We leave it to the chairman and his staff to decide what should be publicized. Nakapulong rin kahapon ni Pangulong Marcos si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Binigyan diin ng Prime Minister ang patuloy na kooperasyon ng Pilipinas at Canada sa iba't ibang larangan. We've also been working very much on regional security and safety as well, from fishing to military concerns. Canada's been stepping up. Hiningi naman ni PBBM sa Canadian PM ang patuloy na pag-endorso nito sa G7 group sa posisyon ng Pilipinas sa South China Sea. And we look forward to your continuing support and your endorsement of our position in the G7 when you take chair of the G7. We look forward to that. Thank you. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Sa ikatlo at huling araw ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Lao People's Democratic Republic, nakipagpulong si United States Secretary Antony Blinken sa mga lider ng ASEAN. At sa gitna ng geopolitical issues sa rehiyon, may muling siniguro ang Estados Unidos sa ASEAN member states. Mula pa rin sa Lao PDR, ang detalye ihahatid ni Nel Maribohok live. Nel, ano yung naging mensahe ng Estados Unidos sa ASEAN? Aga sa pagdalo ni U.S. Secretary of State Antony Blinken dito sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit ngayong umaga, muli niyan tiniyak ang commitment ng Estados Unidos sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Nagpayag rin ng pagkabahala ang U.S. sa illegal na aksyon ng Beijing sa South China Sea. We remain concerned about China's increasingly dangerous and unlawful actions in the Southeast China Sea, which have injured people, harmed vessels from ASEAN nations, and contrary commitments to peaceful resolution of disputes. The United States continues to support freedom of navigation and freedom of overflight in the Indo-Pacific. We also believe it's important to maintain our shared commitment to protect the stability of Taiwan Strait. Kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dumalo dito sa 12th ASEAN-US Summit. Sa intervention ni PBBM, ipinabot niya ang pakikiramay ng Pilipinas sa sawi at nawalan ng hanap buhay sa US dahil sa pananalasa ng Hurricane Milton. Nagpasalamat rin ang Pangulo sa aktibong presensya ng US sa rehiyon bilang puwersa ng kapayapaan sa Indo-Pacific. Ilan sa mga natitirang pampulong na dadaluhan ng Pangulo ay itong 18th East Asia Summit na kasalukuyan nagaganap ngayon, ang ASEAN-UN Summit at 2nd Asia Zero Emission Community Leaders Meeting. At inaasahan natin aga na bago lumipad pabalik ang Pangulo dyan sa Pilipinas ay magbibigay siya ng press briefing dito sa Filipino Media Delegation para sagutin ang iba't ibang mga issue dito sa ASEAN at maging mga usapin pa na kinakaharap ng bansa. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo. Okay, maraming salamat, Nel Maribohok. Inihayag ngayon ng Commission on Elections o COMELEC na may 66 na senatorial aspirants ang sigurado ng mapasama ang pangalan sa 2025 midterm elections. Mula sa Makati City, ang detalye hatid ni Dante Amento live. Dante, ano ang naging batayan ng COMELEC para masabing tiyak ng mapapasama sa 2025 elections itong pangalan ng nasa 66 na senatorial aspirants? Magandang tanghali o magandang umaga, Ella. No? Matapos yung COC filing noong nakaraang October 8, sinabi ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na agad binusisi Ella ng kanilang Law Department ang inihaing Certificates of Candidacy o COCs ng mga tumakbong senador. At batay Ella sa inisyal na pagsusuri, nasa 66 na nga ng mga senatorial aspirants ang tiyak na anyang mapasama ang kanilang pangalan bilang mga kandidato. Inaasahan anya na sa susunod na linggo ay maisusumite na sa kanila o sa COMELEC Anbank ang listahan ng pangalan ng mga ito. Mayroong kabuuang 184 na senatorial aspirants na naghain ng COC at isa rito ang umatras na si dating Defense Secretary Delphine Lorenzana. Inaasahan po natin sa darating na Miyerkules, ang ating Law Department ay makapagsusumite na sa COMELEC Bank ng kanilang proposed recommendation sa kung sino ang tatanggalin, sino ang i-retain, sino ang declared nuisance, and asahan nyo po na mag-a-action kaagad ang komisyon sa darating na linggo. Ella, dagdag pa ni Garcia, ang iba sa mga hindi nasama dito sa 66 aspirants ay maaaring ang ideklarang nuisance. Ito yung mga tumakbo na maaaring para lang lituhin ang mga botante o guluhin ang proseso ng eleksyon o kaya naman hindi naman talaga sincero sa kanilang tinakbuhang posisyon. Sa susunod na buwan o sa Nobyembre, target ng COMELEC na lahat ng nuisance cases ay re-resolbahin ng COMELEC para hindi na sila maisama yung kanilang mga pangalan sa iimprentang balota. Yan ang ating update mula dito sa Makati. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Sinabi ng Department of Justice o DOJ na isang hamon
ang paghahain ng kandidatura ni KOJC leader Apollo Kibuloy bilang senador para i-extradite na ito ng Amerika. Samantala, magandang development naman para sa DOJ ang pag-amin ng isang kapwa akusado ni Kibuloy sa Amerika sa krimen na marriage fraud. Nagbabalik si Dante Amento. Inihayag ni Department of Justice o DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano kapag nanalo si KOJC leader Apollo Kibuloy bilang senador, magkakaroon na ito ng proteksyon bilang isang mambabatas. Itinuturing ng DOJ na pangungutya sa electoral process o demokrasya sa bansa ang pagtakbo nito sa eleksyon. Si Kibuloy ay nahaharap sa patong-patong na kasong kriminal. Dagdag pa ni Ase Clavano, hamon na rin ito ngayon sa United States government na hilingin ang agarang extradition o ilipat sa Amerika si Kibuloy. Itong pag-file niya ng Certificate of Candidacy for Senate is a dare to the government to do something fast. Kasi if the time comes at sakaling mahalal siya bilang isang senador, then he will have some sort of protection already. Sa panig naman ng pamahalaan ay gagawa din anya ng hakbang kaugnay sa posibleng extradition. Hindi naman po pwedeng maging senador ang isang accused ng human trafficking, especially when there is substantial evidence already to the effect na ganyan talaga ang ginagawa niya. So if anything, it just expedited the extradition. Sa huling araw ng COC filing ay kumandidato si Kibuloy sa pamamagitan ng kanyang abogado sa pagkasenador. Pangunahin umanong layo nito ay maproteksyonan ang karapatan sa relihiyon. Samantala dahil umamin na ang isa sa kapwa-akusado ni Kibuloy sa Amerika na si Marisa Duenas hinggil sa conspiracy o pakikipagsabuatan partikular sa pag-aasikaso ng pekeng kasal, maaari na niya itong magamit ng mga piskal na may hawak ngayon sa kaso ni Kibuloy dito sa bansa. Umamin si Duenas para mapababa ang kanyang sentensya. Paliwanag ni Clavano, patunay ito na maaring may nangyari talagang sabuatan sa paggawa ng krimen dito sa bansa, tulad ng mga nakahain ngayon laban sa religious leader na qualified human trafficking, sexual abuse at child abuse. Then it lends credibility to the theory of our prosecutors that indeed a crime was committed in conspiracy, with the rest of those co-accused. Kaya this is a welcome development for the Philippine government, but there needs to be steps taken for us to introduce that evidence. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itutuloy na ng Senado sa October 23 ang pagdinig sa mga sinasabing pang-aabuso ni Apollo Kibuloy. Ito ay matapos suspendihin ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang mga pagdinig ng halos kalahating taon. Ayon kay Committee Chairperson Senator Risa Hontiveros, hihilingin nila ang permiso ng korte upang mapadalo sa Senate hearing ang naturang religious leader. Handa rin anyang muling humarap sa pagdinig ang ilang mga dati ng testigo at umano'y mga biktima nito maging ang mga bagong survivor victims. Susulat po ulit ang komite sa korte para tulad ng sa ibang mga resource persons na nasa kustodiya ng korte o di kaya ng law enforcement ay mahingi yung permiso nila na padaluhin siya dito sa hearing. Tiniyak ng isang miyembro ng House Quadruple Committee o Quadcom na magiging educated ang mga tanong ng mga kongresista sakaling dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng 4 House panels. Samantala, duda naman ang mambabatas kung makatutulong sa investigasyon kaugnay ng illegal pogos si Mary Ann Maslug alias Jessica Francisco, ang itinuturong suspect sa 1998 textbook scam. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coos. Kumpiyansa si One Rider Party List Representative Rods Gutierrez na educated ang mga itatanong ng mga mambabatas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung dadalo ito sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Miyembro ng 4 House panels ang One Rider Party List Representative.
Ginawa ng kongresista ang pahayag matapos sabihin ng dating punong ehekutibo na willing itong dumalo sa investigasyon ng Quadcom kung maiimbitahan kaugnay ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng kanyang administrasyon. Gayunman, umaasa ang dating punong ehekutibo na educated questions ang ibabato sa kanya ng mga kongresista. And I would like to think, hindi naman po siguro bias, I would like to think na educated naman yung questions ng ating mga kasama po sa committee. Naniniwala naman ang kongresista, mahalaga ang testimonya ng dating Pangulo sa Quadcom. Dinadawit si former President Duterte sa umano'y kill order laban sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong August 2016. Lumabas din sa huling pagdinig ng Quadcom noong September 27 na may pinag-usapan umanong Davao template sa meeting ng dating presidente at ilang miyembro umano ng PNPA Class 96 at 97 bago nangyari ang sunod-sunod na patayan sa mga bilangguan sa Bicol, Leyte at Parañaque. Well, I think it would be very important when the time is right. Ang nakita ko po, Nikijas, although the name has been mentioned every now and then, if we see parang malayo pa po, no? Nababanggit from the bottom level straight up to the top. So I think what you'd notice with the Quad, what we're trying to uncover, talagang hindi siya yung just because nabanggit yung pangalan, isasangkot na kaagad. We try to establish the base first. And I think that's why with this Quad hearing, we expect first to fully thresh out yung dun sa baba. That's why I believe, as with the question earlier, kung ano kaya ang mangyayari this Friday, I think we will still be threshing out the issues of the Davao template with Class 96 and 97 of the PNPA. Samantala, duda naman ng mambabatas kung makatutulong sa investigasyon kaugnay ng illegal pogo si Mary Ann Maslog alias Jessica Francisco, ang itinuturong suspect sa 1998 textbook scam. Ayon kay Maslog, bumiyahe siya patungong Indonesia gamit ang alias Francisco at top umano siya ng Philippine National Police Intelligence Group upang kausapin si Alice Go na sumuko na. Ang pahayag na ito ni Maslog, itinatanggi naman ng PNP. Iginiit ni Senator Bato de la Rosa na may nakarating umanong impormasyon sa kanya na may tao sa Malacanang na nag-uutos umano kay Maslog upang idawit sila ni dating Pangulong Duterte sa illegal pogos. Bagay na pinagdududahan ni Congressman Gutierrez. I'm not sure if Ms. Maslog would even have the personality to talk about pogo. I think those are the first things that come to mind for me po, no? So I would be hard-pressed to believe that there would be any linkage, and if there's no linkage at all, why would she be tapped, no? Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtipon-tipon ang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings o EJKs bago ang House Quadruple Committee o Quadcom hearing ngayong araw. Sa pagdinig, pagtutuunan ng pansin ang issue ng EJKs sa ilalim ng anti-drug war na dating administrasyong Duterte. Mula sa House of Representatives, ang detalye hatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, ano na ang update sa Quadcom hearing ngayong araw? Oo, Ella. Dito sa ika-8 House Quadruple Committee hearing, inaasahan nating haharap sa pagdinig si Kerwin Espinosa, isang self-confessed drug lord na una nang nagpahayag na willing siyang tumestigo sa International Criminal Court o ICC laban sa extrajudicial killings ng anti-drug war ng dating administrasyong Duterte. Pagtutuunan kasi ng pansin sa pagdinig ngayon ng Quadcom ang issue ng EJK. Bago naman yung ika-8 public hearing ng 4 House panels, nagtipon-tipon yung mga kaanak ng mga biktima ng EJK dito sa Kamara. Hindi natin inaasahang dadalo sa pagdinig si dating Pangulong Duterte, bagamat nagpahayag ito ng kahandaang paunlakan ang imbitasyon. Ayon sa chairpersons ng House panels, ang mga pamilya ng mga biktima ng EJK ang haharap sa hearing. Bago magsimula nga yung pagdinig, nagtipon-tipon muna yung mga pamilya ng mga biktima ng EJK dito sa House of Representatives at sinuportahan sila ng mga progresibong grupo, partikular na yung Rise Up for Life and Rights members. Batay naman sa bagong alyansang Makabayan o Bayan, sa halip na pahintulutang makahawak muli ng pwesto sa pamahalaan, dapat papanagutin ang dating Pangulo at high-ranking police officials sa crimes against humanity sa kasagsagan ng anti-drug war. Samantala, bago rin magsimula yung Quadcom hearing, naghain na ng panukalang batas ang chairpersons ng 4 House panels para ito tuluyang iban yung lahat ng uri ng offshore gaming operation. Gayun din,
upang i-classify ang extrajudicial killings bilang heinous crime o karumal-dumal na krimen. Bigyan din naman ni Quadcom Co-Chairperson Representative Benny Abante, bukod sa legislation ay in aid of prosecution din yung isinasagawa nilang pagdinig. Ibig sabihin upang papanagutin din yung mga nasa likod ng EJK sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon. Balik sa iyo, Ella. Rosalie, hanggang kailan pa tatagal ang Quadcom hearing sa EJK dahil matagal ng issue yan? Na ba nila? Ella, tinanong natin yan kay Representative Ace Barbers ng mga nakalipas natin na interview sa kanya dahil nga napakaraming testigo na gustong magbigay ng kanilang pahayag at nalalaman hinggil dito sa issue ng EJK. Kung sabi ng kinatawan ng Surigao del Norte na si Representative Barbers, kung i-accommodate nila lahat ng testigo, pwede pang abutin yan ng 20th Congress. Nasa 19th Congress pa lang tayo ngayon. So, hanggat maaari, gusto na nga nilang i-wrap up yung pagdinigingil dito sa issue ng EJK. Pero hindi natin alam kung hanggang saan pa o hanggang kailan tatagal. Pero ang bilin sa kanila ni House Speaker Martin Romualdez, sana bago matapos o bago mag-adjourn yung 19th Congress, matapos na yung isinasagawa nilang investigasyon o ng EJK. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Inilunsad ng Police Regional Office 3 ang crackdown sa loose firearms sa Central Luzon. Ito'y may kaugnayan sa katatapos lamang na filing ng Certificate of Candidacy at para sa pagkakaroon ng payapang halalan. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ano yung detalye nitong inilunsad na crackdown ng Police Regional Office 3 laban sa loose firearms? Magandang tanghali sa Yuaga, umabot nga sa kabuuang 163 loose firearms o mga baril na walang lisensya ang nakumpiska ng Central Luzon Police sa lalawigan. Ito'y bunsod na mahigpit na kampanya sa loose firearms na ipinag-utos ni Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Red Maranan. Ayon kay Maranan, mahalagang makumpiska ang mga baril na walang lisensya upang maiwasan ang karahasan. Sinabi pa ni Maranan na kalimitang mas mainit ang labanan sa politika sa lokal na pamahalaan dahil sa magkakapitbahay o magkakakilala ang mga supporters ng mga magkakalamang kandidato. Ang naturang inisyatibo aniya ay layo ng magkaroon ng payapa at ligtas na halalan sa Mayo. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Iimbestigahan ng Philippine National Police ang ulat na naglabas-masok umano si Mary Ann Maslog sa PNP Custodial Center noong nakakulong pa doon si dismissed Mayor Alice Guo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, kasama rin sa kanilang aalamin ay ang mga impormasyong isiniwalat ni Maslog sa pagdinig sa Senado. May report si Lea Ilagan. There was no deal whatsoever ang PNP kay Ms. Maslog, even sa side po ni General Macapas. He was very clear on that kanina po nung kausap ko siya. Ang naging engagement lang po, yung naging content lang po ng engagement is just part of his job as the intelligence, as an intelligence officer. Walang anumang kasunduan sa pagitan ng Philippine National Police at sa umano'y scammer na si Mary Ann Maslog. Ito ang binigyan linaw ng PNP matapos lumutang ang text scam suspect sa hearing ng Senado para sabihin na sinubukan rin niya makipag-negotiate para sa pagsuko ni Alice Guo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, liban sa sinabi ni dating Intelligence Group Director Police Brigadier General Romeo Macapas na nagbibigay ito ng impormasyon sa nooy pinaghahanap na alkalde, wala na silang iba pang pakikipagkasundo kay Maslog. To your question, why are we dealing with the somebody with shady characters? Again, there was no deal. However, as part of the functions po ng PNP, pag kumukuha po tayo ng mga information, ay wala naman po tayong pinipili kung saan nanggagaling ang information. But what is important is we have to vet and validate kung itong mga nakukuha nating information and even the source of information ay reliable at merong ikang semblance of truth dun sa mga sinasabi niya. But what is important, there is no deal whatsoever with Ms. Maslog po.
Inamin ni Macapaz na sinamahan niya si Maslog sa custodial center para makakuha ng ilang impormasyon kay Guo, ngunit wala umano itong naging kapalit. Sa ngayon ay aalamin ng PNP kung may nalabag na protocol sa ginawang pagbibitbit ni Macapaz kay Maslog kasama ang abogado ni Guo na si Stephen David sa loob ng custodial facility. Titingnan natin, sir, kung may na-violate po na protocol and even na camp rules with respect doon sa naging pagbisita po ni Ms. Maslog. And of course, titingnan natin kung even si General Macapaz conform doon sa mga existing policy with respect po doon sa pagbisita po sa ating mga detainees po. Nilinaw din umano ni Macapaz na isang beses lamang niya ito sinamahan papasok ng custodial center at hindi na ito naulit. One area that should be checked or invalidated is yung sinasabi po niyang claim na twice po siyang nagpunta po doon sa custodial center, and one of that visit ay inamin din naman po ni General Macapaz na he was with them together with the Attorney Stephen David in particular, and again sinasabi niya is still part doon sa pag-elicit na mga information with respect pa doon sa posible na mga nagkanlong, posibleng naging way ni Alice Guo para makalabas ng bansa, and doon sa pangalawang visit niya na sinasabi na ni General Macapaz denying na hindi niya alam yung pangalawang visit. Definitely we will have to check paano siya nagbigyan ng access kay Alice Guo the second time around. Samantala, sinabi din ni Brigadier General Fajardo na tumanggi si Brigadier General Macapaz na ihayag ang mga inisyal na napag-usapan sa loob ng PNP Custodial Facility dahil may kinalaman umano ito sa national security. We really have to check on that, sir. Basta ang sabi sa akin ni General Macapaz, sabi niya sa akin, Jean, this is just part of the intelligence gathering natin, case build-up, and whatever napag-usapan doon, we really cannot reveal because it concerns national security. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros, maingat nilang pag-aaralan ang mga isinawalat ni Maslog sa hearing. Talagang hindi siya kapanipaniwala. Maaring meron siyang squid tactics na ginagamit. Baka maaring may ilang pirasong buhanging totoo. So yun yung kailangan naming timbangin sa pasara ng investigasyon at lalo na pagsulat namin ng committee report na regardless sa kung sino ang nagsabi ng sa pamamagitan ng pag-cross sa mga resource persons, sa mga facts kuno na sinasabi nila, more or less ma-establish namin mukhang ang totoong kwentong ito. Una nang sinabi ni Maslog na hiningan siya ng tulong ng PNP Intelligence Group para kausapin si Guo kaugnay ng pagsuko nito. Si Maslog ay unang lumutang bilang Jessica Francisco na bagong resource person sa pagdinig ng Senado tungkol kay Alice Guo. Ngunit kalaunan ay napag-alamang siya pala si Mary Ann Maslog na may kasong graft dahil sa textbook scam noong 1998. Hindi ito nakulong matapos na ideklara ng kanyang abogado na namatay na ito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itatakda na ang huling pagdinig ng Senado sa iligal na operasyon ng POGO at mga isyong kinasasangkutan ni Alice Guo alias Guo Waping. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, chairperson ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, halos kumpleto na ang mga impormasyon na kailangan nila para sa committee report. Kailangan na lang anyang masagot ang ilan pang mga katanungan sa isasagawang huling pagdinig bago ito tuluyang isara ng komite. Maglalabas pa lang ng schedule ang naturang Senate Committee kaugnay sa huling pagdinig nito sa iligal na operasyon ng POGO. Isa na lang po. Actually, yung kahapon dapat yun yung huli Kaya lang sumabog yung Al Jazeera documentary at yung Mary Ann Maslog. So isa na lang po. Parang isa na po. So, last na talaga. Unless meron na namang dumating doon na namatay at nabuhay na magmuli.
Hirap makahanap ng trabaho ang ilan sa ating mga kababayang na-displace dahil sa unti-unting pagsasara ng internet gaming licensee companies na mas kilala sa tawag na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Daing nila, bukod sa nararanasan nilang diskriminasyon dahil sa hindi magandang imahe ng POGO sa bansa, hirap din sila sa pag-a-apply dahil sa hinihinging requirements at qualifications. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Naiyak na lamang si Liza Zuela nang ikwento ang hirap na pinagdadaanan ngayon para lamang makahanap ng bagong trabaho. Yun, mahirap. Pag mag-apply dito sa atin, kasi maraming requirements, ang taas ng standard. Nagsara na noong September 30 ang pinapasukan niyang kumpanya na isang Internet Gaming Licensee o IGL na dating tinatawag na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. 6 na taon niya siyang naging empleyado sa housekeeping unit ng naturang POGO company. Nang mawalan ng trabaho, sinubukan umano niyang mag-apply bilang housekeeper sa isa pang kumpanya. Gayunman, hindi umano siya tinanggap at samut-sari din ang hinihingi sa kanya na requirements nang malaman na dati siyang nagtatrabaho sa POGO firm. Pag ikaw po Pilipino kasi ang dami kasing ang tatas ng standard, kasi ang daming requirements. O tapos hindi na lang tapat na hindi ka qualified sa trabaho, hindi yung papaasahin ka ba na tatawagan na lang ganyan. Yung parang mahirap din sa amin na nag-a-apply. Ganito rin ang nararanasan ng job seeker na si Jomari Peralta, na 6 na taong ding nagtrabaho bilang data encoder sa iba't ibang POGO firms sa bansa. Tapos Chinese ang kailangan lang namin, NBI, police clearance, kung wala kang record sa, wala kang kaso. Yan lang, birth certificate, valid ID, yun lang. Optional na lang yung medical kung magkakaroon ka ng sakit sa loob ng... Aniya, 2 sila ng kanyang kapatid na nawalan ng hanap buhay at hirap makahanap ng bagong mapapasukan simula nang magsara ang POGO firm na pinagtatrabahuhan nila noong buwan ng Hulyo. Sa pamilya ko, 6 kami magkakapatid. May anak pa yung ate ko, wala rin trabaho. Sa POGO rin kami nagtatrabaho ng ate ko. Pareho kami nawalan ng trabaho. Ngayon, wala kaming pambayad ng kuryente at tubig. Naputulan na kami ng kuryente at tubig. Internet namin naputol na rin kasi tagal ko nang walang trabaho eh. Lalo na't problema din nila ang pagpapagamot ng kanyang ina na may sakit sa puso na hindi na kayang magtrabaho. Aniya, hindi nila alam kung saan kukunin ang pambili ng mga gamot para sa kanyang magulang. Anytime mo pwede ka takin sa sinabi ko at tumatay mas malunod sa sarili ko. Ang ginagawa na lang ko pinag-i-escape ko sa bahay. Wala akong mas Inilapit ng UNTV sa Dole ang sitwasyon ni Liza at Jomari upang makapag-avail ng government assistance gaya ng tupad at livelihood program habang naghahanap sila ng trabaho. Agad naman itong tinugunan ng Department of Labor and Employment. Kung yung programa na ibigay ko, willing kayo, tutulungan kita. So we have the tupad program, tingnan ko yung livelihood. Si Jomari, tila nabunutan ng tinik sa tulong na ipinangako sa kanya. Anya, pangako niya sa kanyang ina, hindi siya uuwi hanggang walang nahahanap na trabaho. Ayon sa Department of Labor and Employment, ang mga kagaya ni Liza at Jomari na nawalan ng trabaho dahil sa pagsasara ng IGL sa bansa, bunsod ng mga issue sa illegal POGOs. Ang dahilan, kaya inilunsad ang Project Dapat Job Fair kahapon. Kaya po ngayon, kami po ay nagsagawa na ng job fair since para ito ay mabigyan sila ng alternative. No? Ito na po yung ating kasagutan, isa sa mga programa para sa ating mga displaced workers sa POGO industry. Ikinalungkot ni Atty. Mirasol ang sinasabing diskriminasyon sa mga manggagawang galing sa POGO o IGL. Aniya, hindi ito dapat nangyayari dahil may IGL naman na lehitimo ang operasyon at may lisensya mula sa pamahalaan.
Nakakalungkot po na nakakarinig tayo ng discrimination because itong mga ating tinutulungan na manggagawa ay galing po sa lehitimong kumpanya. Legal po ang kanilang ginagawa at hindi naman po dapat natin na dinidiscriminate ang ating mga manggagawa because the employer should focus on the skills and not where they come from. At sana po umaapila ako sa ating mga employers to look into the skills of the workers and not kung saan sila nanggaling. Nasa mahigit 13,000 trabaho ang alok sa isinagawang job fair ng DOLE kahapon sa dalawang venue, sa Parañaque at Makati City. Kabilang sa mga iniaalok na trabaho ay customer service representatives, housekeepers, sales and marketing staff, kitchen crew at data encoders. Ayon sa DOLE, masusundan pa ang job fair na ito sa mga susunod na buwan bilang ayuda sa IGL o POGO workers na maaapektuhan ng ipatutupad na POGO ban sa katapusan ng taon. Sa ulat ng DOLE National Capital Region, nasa halos 20,000 IGL workers ang tinatayang mawawala ng trabaho batay sa isinasagawang profiling sa POGO firms sa Metro Manila. Ang POGO ban ay idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo at iniutos ang pagsasara ng lahat ng IGL companies sa bansa kasunod ng ulat sa mga krimeng kinasasangkutan ng illegal POGOs. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinala na sa detention facility sa Pasay City ang umunoy big boss ng illegal Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub na Lucky South 99 na nahuli ng mga otoridad sa Laguna kagabi. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang suspect na itinuturing boss ng mga boss ng POGO ay 8 buwan na umano nilang minamanmanan bago na aresto. Mula sa Pasay City, nagbabalik si Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang detalye ng pagkakaaresto dito sa sinasabing big boss ng Lucky South 99? Ella, alas 8 kagabi, nahuli ng mga otoridad si Liu Dong, ang sinasabing boss ng mga POGO o alias Boss Boga. Nahuli siya sa isang subdivision sa Las Villas de Manila, Canlalay, Binyan, Laguna. Ayon sa PAOK, ilang buwan nilang binabantayan ang galaw ng suspect at sa loob ng isang buwan ay inaraw-araw nila ang pagmamanman dito. Sa kanilang investigasyon, si Liu Dong ang sinasabing boss ng ni-raid na Lucky South 99 sa POGO sa Porac, Pampanga, ang sinasabing pinaka-notoryo sa lahat ng POGO sa bansa. Siya rin ang sinasabing nag-umpisa ng mga POGO sa Region 1, 3, 4, Visayas at Mindanao na nag-ooperate simula pa noong 2017. Ayon sa PAOK, matindi ang security nito batay sa mga sasakyang nakumpiska sa suspect. Kasama sa mga sasakyang umano ni Liu Dong ay isang Escalade na kalimitang ginagamit ng mga presidente ng bansa. Tatlo ang sasakyang nakumpiska, 2 dito ay high-end at bulletproof na tinatayang nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. Kahit upakan mo siya, mabaril mo siya, tuloy-tuloy lang yan. Hindi, sasagasaan lang kayo kung checkpoint kayo o nakaharang kayo. So ready siya. Bukod kay alias Boga, kasama din sa nahuli ang 12 Chinese at 9 na Pilipino, kung saan 7 sa mga ito ay sinasabing umanong bodyguard. Isa sa mga bodyguard ng suspects ng POGO boss ay isa umanong dismissed military personnel. Nakuhanan din na ng 3 baril ang mga nasabing bodyguard. At sa muna ang latest mula dito sa Pasay City, balik kayo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Bagaman ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mobilization ng government assets para mailikas ang ating mga kababayan sa Middle East sa gitna ng tumitinding tensyon doon, ipinaliwanag ngayon ng Department of Migrant Workers na malaking hamon pa rin ang pagkuha ng clearance at mga requirement ng Lebanese authorities para sa repatriation ng mga Pilipino sa Lebanon. Narito ang report ni Rosa Licos.
Yeah, the big challenge is, of course, the Lebanese authorities are trying their level best to our mind, and our embassy, our labor attaché, is also trying their level best to follow through with the Lebanese authorities. So it's that should I say, dynamic, no, that goes on every day, yung coordination and follow up with the Lebanese authorities. Puspusan na ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration sa mga otoridad sa Lebanon hinggil sa repatriation ng mga kababayan na gusto nang umuwi ng Pilipinas. Ito'y sa gitna pa rin ng tumitinding gyera doon. Bagaman ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mobilization ng government assets para sa ligtas na paglikas ng mga Pilipino sa Middle East, ipinaliwanag ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na sa ngayon ay malaking hamon para sa kanila ang pagkuha ng clearance at requirement mula sa Lebanese authorities para sa repatriation ng ating mga kababayan. May proseso, no, ng pagpapauwi. Una yung processing ng Lebanese immigration authorities, no. And as I said, we are enhancing, or should I say, strengthening yung coordination namin with the Lebanese immigration side, no. We're hoping na magkaroon pa ng further releases, no, ng mga clearances. And then the second one is the flight bookings. Nauna nang sinabi ng DMW na mayroong nasa 172 mga Pilipino sa Lebanon ang nakahanda na para umuwi ng Pilipinas. Nakaschedule ang mga ito na umuwi mula October 11 hanggang October 28 sakay ng magkakaibang commercial flights. Ayon sa DMW, pahirapan ngayon ang pagbubuk ng commercial flight para sa repatriation mula sa Lebanon dahil sa limitadong flight operations sa airport ng Beirut. So to give you an example, may 11 nga na uuwi, 11 na uuwi this weekend on 3 different flights. Okay. Hindi sila ma-book ng sabay-sabay in buwan yung usual na yung block booking, no? Medyo hirap sa ganun. Kaya the term is kinakamada, no, natin yung mga flights, and the workers are assigned to different flights. Samantala, sinagot naman ng DMW ang umano'y reklamo ng ilang mga pamilya ng OFWs hinggil sa mabagal na pag-aksyon ng gobyerno para agad silang mapauwi ng Pilipinas. Matutugunan din naman ito. So, ang ginagawa natin sa ngayon, yung mga humihingi ng tulong, kailangan ng pagsagip, ay dinadala natin sa shelter or ina-accommodate natin sa shelter. At yun nga yung pinakita ni Admin Arnel. Nandun naman, aalagaan natin sila until sila ay makaalis. So, talagang ganun lang sa ngayon, ang proseso, but rest assured, help is on its way. Sa ngayon, nananatili pa rin ang mga nagsilikas na OFW sa 4 na shelter sa Lebanon habang hinihintay ang kanilang repatriation. Tiniyak naman ng mga opisyal ng pamahalaan na hindi nila pinababayaan doon ang ating mga kababayan at ibinibigay ang pangunahin nilang pangangailangan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Target na imbestigahan ng Department of Justice o DOJ ang issue ng surrogacy scheme sa Cambodia. Partikular na ang mga counterpart o mga kasabwat dito sa Pilipinas. Ayon sa DOJ, maraming mga kababaihang Pilipina ang binibiktima kung saan dinala at ginawang surrogate mother sa Cambodia. Paliwanag ng DOJ, sakop pa rin ito ng anti-trafficking in persons law. As of right now, what we are concerned about are the 20 Filipina women who were found, especially the 13 na buntis po. Yun po yung magiging priority ho natin ngayon. Of course, this will lead to a full-blown case build-up and investigation. At alam na po ng buong Council Against Trafficking at lahat po ng member agencies, kaya magtulong-tulong po ang IACAT para kasuhan itong mga nagpapalikod ng scam na ito. Paalala ng DOJ, huwag maniniwala sa mga trabaho na iniaalok, partikular sa social media dahil malaki ang posibilidad na iligal ito. Patuloy na isinusulong ng pamahalaan ng Pilipinas na mapauwi ang mga Pilipinang biktima ng trafficking na dinala sa Cambodia para maging mga surrogate mother.
May mabigat na parusa sa Cambodia ang surrogacy, kaya patuloy na nakikipagnegosasyon ang Department of Foreign Affairs katulong ang Embahada ng Pilipinas sa Cambodia sa Cambodian government para hindi na makasuhan ang mga Pilipinang biktima. Ang nais ng Pilipinas, maiuwi sa bansa ang mga kababayan nating buntis at dito na lang isilang ang kanilang mga sanggol para maging Filipino citizen ang mga ito. Ang mga ina ang mismong mag-aalaga sa mga bata at hindi na ipaaampon sa iba. Nais-imbestigahan ng Senado ang umunoy pagpapadala ng mga Pilipina sa ibang bansa upang maging surrogate mother. Kasunod ito ng ilang Pinay na iligal na nirecruit at nahuli sa Cambodia dahil sa umunoy surrogacy scheme. Mula sa Senado may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, may schedule na ba kung kailan sisimulan ng Senado ang investigasyon dito sa sinasabing surrogacy scheme? Ella, inaasahan rin natin na maglalabas ng ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ng PEDSA at oras kung kailan isasagawa nga itong pagdinig ng Senado kaugnay nga dito sa bagong human trafficking scheme. Ito ay matapos maghain ng resolusyon si Committee Chairperson Senator Risa Ontiveros upang imbestigahan ng Senado ang anyay infant trafficking scheme. Sa bagong scheme na ito, nire-recruit ang mga babae para dalhin sa ibang bansa upang gawing surrogate mother o ipagbuntis ang ibang individual o mag-asawa. Kasunod ito ng iniulat ng Department of Foreign Affairs na 20 Pilipinang nasagip ng lokal na pulisya ng Cambodia bunsod ng human trafficking. 13 sa 20 Pilipina na nasagip ng Cambodian Police noong nakarang buwan ay buntis na. Nauna nang inanunsyo ng Philippine Embassy sa Cambodia na dinala na ang mga ito sa local hospital. Habang ang natitirang 7 ay napag-alamang mga immigration offenders at pinaalis na sa Cambodia. Kinumpirma na rin ng Department of Foreign Affairs na nirecruit ang mga ito online. Karamihan nila sa kanila ay alam ang kanilang magiging trabaho bilang surrogate mother sa naturang bansa. Habang ang pagpaproseso ng human trafficking ng 20 Pilipina ay isinagawa ng isang Philippine agency. Inalerto na ng DFA ang publiko sa bagong human trafficking scheme na ito na tumatarget ng mga kababaihang Pilipino. Ito naman ang nais-imbestigahan ng Senado sa pangunguna ni Senador Risa Ontiveros na nagsumiti na nga ng resolusyon kaugnay dito sa bagong scheme. Lain nito na matukoy ang mga pagkukulang sa kasalukuyang batas. Kabilang na dito ang Republic Act No. 10364 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. Ella, ayon sa kasalukuyang batas ay pinagbabawal ang pagre-recruit ng mga individual upang magpanggap na domestic o overseas employment. Gayun din ang mga prostitusyon at katulad na krimen. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. May napipinto na namang big-time oil price hike sa darating na linggo. Nasa 2 pesos hanggang 230 pesos ang madaragdag sa kada litro ng gasolina. 235 hanggang 265 pesos naman ang inaasahang increase sa diesel habang 245 hanggang 255 peso sa kerosene. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang projection na ito ay base sa 4 na araw na trading. Isa sa maituturing na dahilan sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ay ang umiigting na tensyon sa Middle East. Posibleng matanggalan ng driver's license ang lasing na driver ng isang sasakyan na nahuli sa BGC at nag-viral online. Ayon sa Land Transportation Office, naglabas na ng show cause order ang LTO upang pagpaliwanagin ang driver. Mula sa Pasay City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, anong parusa ang kaharapin nitong lasing na driver na sangkot sa drunk driving? Ella, patong-patong na parusa ang pwedeng maipataw dito sa driver na ito na umano'y nagmaneho nga ng lasing sa BGC.
Ang pinakamabigat nga dyan ay pwede siyang matanggalan ng driver's license. Ayon sa LTO, na-issuehan na nila ng show cause order ang may-ari at driver ng naturang sasakyan. Batay sa inisyal na impormasyon ng LTO, taga Santa Mesa ang may-ari ng sasakyan na involved sa drunk driving. Sa October 15, pinapupunta ng LTO sa kanilang central office sa Quezon City ang driver at may-ari ng sasakyan. Pinagsusumiti ito ng written explanation kung bakit hindi siya dapat mapanagot sa mga kasong drunk driving, driving while under the influence of liquor or narcotic drug, at improper person to operate a motor vehicle. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, siya mismo ay nainis sa ipinakitang asal ng driver. Sa video kasi makikita na tila proud pa sa kanyang ginagawang pagmamaneho ang driver gayong may impluwensya umano ito ng alak. Sinalubong nito ang one-way na kalsada at nagsuswerving pa. Mabuti na lang at walang ibang nadamay na mga sasakyan. Noong September 23 nangyari ang insidente sa 7th Avenue sa Bonifacio High Street sa BGC. Naipost ito sa social media account na may pangalang Hombre S2 at nag-viral online. Ayon sa LTO, hindi marapat ang ganitong asal ng mga driver na nagmamaneho ng sasakyan. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Ang kakulangan sa drainage canal ang isa sa mga nakikitang dahilan ng mga lokal na pamahalaan ng La Trinidad Benguet. Kaya naman matinding binaha ang Pugis-Buyagan Rotunda kamakailan matapos ang malakas na buhos ng ulan. Samantala, ginagawa na ng paraan ng mga lokal na opisyal kung papaano mareresolba ang problema sa drainage sa kanilang lugar. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano na ang mga hakbang na ginagawa ng lokal na pamahalaan sa Benguet para aksyonan yung problema nila sa kakulangan ng drainage canal? Yes, nila sa kanila ay alam ang kanilang magiging trabaho bilang surrogate mother sa naturang bansa. Habang ang pagpaproseso ng human trafficking ng 20 Pilipina ay isinagawa ng isang Philippine agency. Inalerto na ng DFA ang publiko sa bagong human trafficking scheme na ito na tumatarget ng mga kababaihang Pilipino. Ito naman ang nais imbestigahan ng Senado sa pangunguna ni Senador Risa Ontiveros na nagsumiti na nga ng resolusyon kaugnay dito sa bagong scheme. Layo nito na matukoy ang mga pagkukulang sa kasalukuyang batas. Kabilang na dito ang Republic Act No. 10364 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. Ayon sa kasalukuyang batas ay pinagbabawal ang pagre-recruit ng mga individual upang magpanggap na domestic o overseas employment. Gayon din ang mga prostitusyon at katulad na krimen. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. May napipinto na namang big-time oil price hike sa darating na linggo. Nasa 2 pesos hanggang 230 pesos ang madaragdag sa kada litro ng gasolina. 235 hanggang 265 pesos naman ang inaasahang increase sa diesel habang 245 hanggang 255 peso sa kerosene. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang projection na ito ay base sa 4 na araw na trading. Isa sa maituturing na dahilan sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ay ang umiigting na tensyon sa Middle East. Posibleng matanggalan ng driver's license ang lasing na driver ng isang sasakyan na nahuli sa BGC at nag-viral online. Ayon sa Land Transportation Office, naglabas na ng show cause order ang LTO upang pagpaliwanagin ang driver. Mula sa Pasay City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, anong parusa ang kaharapin nitong lasing na driver na sangkot sa drunk driving? Ella, patong-patong na parusa ang pwedeng maipataw dito sa driver na ito na umano'y nagmaneho nga ng lasing sa BGC.
Ang pinakamabigat nga dyan ay pwede siyang matanggalan ng driver's license. Ayon sa LTO, na-issuehan na nila ng show cause order ang may-ari at driver ng naturang sasakyan. Batay sa inisyal na impormasyon ng LTO, taga Santa Mesa ang may-ari ng sasakyan na involved sa drunk driving. Sa October 15, pinapupunta ng LTO sa kanilang central office sa Quezon City ang driver at may-ari ng sasakyan. Pinagsusumiti ito ng written explanation kung bakit hindi siya dapat mapanagot sa mga kasong drunk driving, driving while under the influence of liquor or narcotic drug, at improper person to operate a motor vehicle. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, siya mismo ay nainis sa ipinakitang asal ng driver. Sa video kasi makikita na tila proud pa sa kanyang ginagawang pagmamaneho ang driver gayong may impluwensya umano ito ng alak. Sinalubong nito ang one-way na kalsada at nagsuswerving pa. Mabuti na lang at walang ibang nadamay na mga sasakyan. Noong September 23 nangyari ang insidente sa 7th Avenue sa Bonifacio High Street sa BGC. Naipost ito sa social media account na may pangalang Hombre S2 at nag-viral online. Ayon sa LTO, hindi marapat ang ganitong asal ng mga driver na nagmamaneho ng sasakyan. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Ang kakulangan sa drainage canal ang isa sa mga nakikitang dahilan ng mga lokal na pamahalaan ng La Trinidad Benguet. Kaya naman matinding binaha ang Pugis-Buyagan Rotunda kamakailan matapos ang malakas na buhos ng ulan. Samantala, ginagawa na ng paraan ng mga lokal na opisyal kung papaano mareresolba ang problema sa drainage sa kanilang lugar. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano na ang mga hakbang na ginagawa ng lokal na pamahalaan sa Benguet para aksyonan yung problema nila sa kakulangan ng drainage canal? Yes, process na maaaring pagpilian ay ang Associate in Arts, Associates in Entrepreneurship, Associate in Instructional Design, Associate in Animal Husbandry, Associate in Fisheries at VS Agriculture. Ella, ayon sa BJMP, maglalagay sila ng classroom kung saan nga ay may internet at magpo-produce sila ng kailangang mga gamit para sa mga mag-aaral na mga PDL. At yan mo ating latest live mula dito sa Malolos, Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. 16 na tao ang kumpirmadong nasawi sa pananalasa ng Hurricane Milton sa Florida, USA. Subalit pinangangambahang tumaas ang bilang na ito dahil patuloy ang isinasagawang rescue efforts ng mga otoridad. Nasa 3 milyong bahay at negosyo ang walang supply ng kuryente. Batay kay Florida Governor Ron DeSantis, inaasahan pa ang mga pagbaha sa mga susunod na araw. Binalaan naman ang mga residente na huwag munang magtungo sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng hurricane. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 5, versikulo 9 na nagsasabi, "Huwag kayong mangag-upasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa, upang kayo'y huwag mahatulan. Narito, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.